Pabigat ka na lang, sigaw ni Talitha habang itinatapon si Doña Teodora sa nagbabagang disyerto. Habang nagpapakasa sa anggahaman sa kayamanan, ang matanda ay nilalamon ng matinding init. Ngunit ang buhangin sa sapatos ni Talitha ang magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Sisimulan ni Tala ang abang katulong, ang laban para sa katarungan. Sino ang tunay na hayop sa balat ng tao? Magtatagumpay ba ang kasamaan o maglalaho sa hangin? Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Mama. Nakakasuka ang pagmumukha mo. You are just a useless old burden now, at pagod na akong magpanggap na mahal kita. Ang bawat salita ni Talitha ay parang matatalas na bubog na ibinabaon sa puso ni Doña Teodora. Sa loob ng marangyang sasakyan na humahagibis sa gitna ng initan, ang katahimikan ay tila isang nagbabantang bagyo. Mariing nakahawak ang matanda sa isang maliit na pilos na kahon sa kanyang kandungan. Ito ang relong ginto na nais niyang ibigay kay Talitha bilang regalo sa anibersaryo nito at ng kanyang anak na si Teodoro. Isang simbolo ng pagtanggap at pagmamahal na akala niya ay totoo. Ngunit ang kamay na inaasahan niyang tatanggap ng regalo ay siya ring kamay na marahas na bumukas sa pinto ng sasakyan. Huminto ang makina sa gitna ng malawak at malungkot na La Paz sand dunes. Ang nagbabagang simoy ng hangin ay agad na pumasok sa loob. Dala ang amoy ng tuyong lupa at kawalan ng pag-asa. Bumaba ka na. Dito ka na lang maghintay sa sundo mong si kamatayan. Muling sambit ni Talitha na may kasamang mapang-uyam na tawa. Walang lakas na naisama ni Doña Teodora ang kanyang katawan palabas. Ang kanyang mga paa, na sanay sa malalambot na carpet ng mansyon, ay agad na bumaon sa nagbabagang buhangin. Ang init ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit wala itong pambato sa lamig ng pagkatao ng babaeng itinuring niyang sariling anak. Nakatayo siya doon, yakap-yakap ang maliit na kahon ng regalo, habang ang sasakyan ay humaharurot palayo. Ang ugong ng makina ay unti-unting naglaho, pinalitan ng nakabibinging sipol ng hangin sa gitna ng disyerto. Naramdaman ni Doña Teodora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay tila paghigop ng apoy. Sinubukan niyang humakbang, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanginig at bumigay. Napaluhod siya sa gitna ng kawalan. Ang kanyang mga luha ay mabilis na sinisipsip ng tuyong buhangin bago pa man ito makadaloy sa kanyang pisngi. Ang lahat ay naging malabo. Ang asul na langit ay tila naging itim na tabing na unti-unting tumatakip sa kanyang paningin. Sa kabilang dako, sa loob ng malamig at tahimik na mansyon, abala si Tala sa paghahanda ng paboritong salabat ni Doña Teodora. Maingat niyang pinakukuluan ng luya. Tinitiyak na ang tamis at anghang nito ay sapat na upang gumaan ang pakiramdam ng kanyang mahal na amo pagdating nito mula sa sinabing panata sa simbahan. Nilinis din ni Tala ang tsinelas ng matanda. Inilagay ito sa tabi ng kama ng may pag-iingat, tila isang ritual ng pasasalamat sa taong nagligtas sa kanyang pamilya mula sa gutom. Ngunit ang katahimikan ng bahay ay binalot ng isang malakas na tunog ng bumubukas na gate. Ang pagpasok ng sasakyan ni Talitha ay tila isang babala ng kamalasan. Mabilis na tumakbo si Tala sa pintuan, handang sumalubong, ngunit ang nakita niya ay hindi ang mapayapang mukha ni Doña Teodora. Bumaba si Talitha na gulo-gulo ang buhok, ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng luha, at ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong mansyon sa isang hysterical na pagsigaw. Wala na si Mama. Nawala siya. Nagpumilit siyang bumaba ng sasakyan dahil sa kanyang ulyanin at hindi ko na siya nahanap. Kasalanan niyo ito. Kasalanan niyo kung bakit siya nawala. Napatigil ang mundo ni Tala. Ang baso ng mainit na salabat sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na daliri. Hindi ito nabasag, ngunit ang mainit na likido ay kumalat sa sahig. Tila dugo ng isang pagkakataong unti-unting namamatay. Tumingin siya sa mga mata ni Talitha at doon niya nakita ang isang bagay
na hindi kayang itago ng anumang luha, ang kislap ng tagumpay. Ngunit nang ibaba ni Tala ang kanyang tingin, napansin niya ang isang bagay sa mamahaling sapatos ni Talitha. May mga butil ng pinong buhangin na nakadikit sa gilid nito, isang uri ng buhangin na matatagpuan lamang sa malayo at hiling na dako ng Ilocos, at hindi kailanman sa loob ng bakuran ng isang simbahan. Bakit ang isang babaeng galing sa banal na lugar ay may dalang bakas ng impyerno sa kanyang paanan? Sino ang dapat kong paniwalaan? Ang boses na puno ng pighati o ang buhangin na nagsasabi ng katotohanan? Huwag kang sasagot sa akin ng pabalang Tala. Isang katulong ka lang na pinulot namin sa kalsada, kaya wala kang karapatang questionin ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Ang boses ni Talitha ay parang matalim na kidlat na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng bulwagan. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang ang mga kamay ay nakapamaywang. Sa kanyang paanan, nakaluhod si Tala habang pilit na pinupunasan ang talsik ng tsaa sa mamahaling sahig. Ang bawat hagod ng basahan ni Tala ay sinasabayan ng panginginig ng kanyang balikat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagbabagang katotohanan na pilit na ibinabaon ni Talitha sa ilalim ng kanyang mga kasinungalingan. Pero ma'am, malayo po ang simbahan sa direksyong pinanggalingan niyo. Ang mahinang tugon ni Tala, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. At ang buhangin sa sahig, hindi po yun galing sa simentadong daan. Isang mabilis at malakas na tunog ng palad ang dumapo sa pisngi ni Tala. Hindi ito narinig bilang isang ingay, kundi naramdaman bilang isang hapdi na tila sumunog sa balat ng dalaga. Tumagilid ang mukha ni Tala, ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mga mata na punong-puno na ng luha. Ang bawat pintig ng kanyang pisngi ay tila nagsasabing hindi makatarungan ang lahat ng ito. Ang mga ibang kasambahay ay nakayuko lamang. Ang kanilang mga hininga ay pinipigil dahil sa takot na sila ang susunod na mabigwasan ng nagngangalit na senyora. Uulitin ko sa'yo, ulyanin na ang biyenan ko. Tumalon siya sa sasakyan habang hindi ako nakatingin. Muling sigaw ni Talitha, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. At kung may marinig pa akong kahit anong maling hinala mula sa maruming bibig mo, hindi lang sipa ang aabutin mo sa akin. Palalayasin kita rito nang walang kahit isang kusing. Tumalikod si Talitha nang may kasamang pag-irap. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat habang paakyat ng hagdanan. Naiwan si Tala sa sahig, yakap ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang pisngi na ngayon ay namamagana. Tumingin siya sa bintana, sa labas, kung saan ang kadiliman ay tila unti-unting lumalamon sa buong mansyon. Ang bawat buntong hininga niya ay tila isang dalangin para kay Doña Teodora, ang tanging taong nagturing sa kanya bilang tao at hindi bilang isang kagamitan lamang. Pumasok si Tala sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Kinuha niya ang isang kupas na litrato mula sa ilalim ng kanyang unan, ang larawan ng kanyang ina kasama si Doña Teodora noong mga panahong tinutulungan sila ng matanda sa ospital. Ang mga daliri ni Tala ay dahan-dahang humaplos sa mukha ng kanyang amo sa litrato. Ang pag-iyak niya ay walang tunog. Isang tahimik na pagtagas ng pait mula sa kanyang puso. Patawad po, Doña Teodora. Hindi ko kayo pababayaan. Ang pangako niya sa sarili habang ang kanyang mga luha ay pumatak sa lumang papel. Maya-maya pa ay narinig ni Tala ang pagpasok ng isang sasakyan sa garahe. Silip sa siwang ng pinto, nakita niya si Tito, ang matagal ng kanang kamay at tila anino ni Talitha. May hawak itong timba at hose, mabilis na binubuhusan ng tubig ang gulong at ilalim ng sasakyang ginamit kanina. Ang bawat buhos ng tubig ay tila pagtatangka na hugasan ang lahat ng ebidensya ng krimen. Ngunit sa pagmamadali ni Tito, hindi niya napansin ang isang maliit na bagay na sumabit sa gilid ng trunk ng sasakyan. Nang makaalis si Tito upang kumuha ng sabon,
Mabilis na lumabas si Tala. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Lumapit siya sa likod ng sasakyan at doon, nakita niya ang isang piraso ng asul na tela. Isang himulmol mula sa paboritong shawl ni Doña Theodora. Ang tela ay may bahid ng tuyong putik at buhangin. Isang saksi na hindi kailanman magsisinungaling. Maingat itong kinuha ni Tala at itinago sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at galit. Ngunit bago pa man siya makabalik sa loob, narinig niya ang mahinang pag-uusap mula sa balkonahe sa itaas. Ang boses ni Talitha ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Tito, siguraduhin mong malinis ang lahat at yung batang si Tala, masyadong matalas ang mga mata niya. Hindi siya dapat manatili rito. Gawan mo ng paraan na mawala siya bago pa makauwi si Teodoro mula sa Maynila. Napatitig si Tala sa dilim. Ang bawat balahibo sa kanyang katawan ay tumayo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang kanyang oras sa mansyong ito ay bilang na. Hindi na lamang buhay ni Doña Theodora ang nakasalalay sa kanyang mga kamay, kundi pati na rin ang kanyang sariling hininga. Sa gitna ng panganib, ang tanging tanong na naiwan sa isipan ni Tala ay, saan ko kukunin ang lakas na tumakas kung ang bawat sulok ng bahay na ito ay may mga matang nakamasid? Ang init ng araw ay hindi kasing hapdi ng mga salitang iniwan ni Talitha bago niya ako talikuran sa gitna ng kawalan. Ang bawat butil ng buhangin ay tila naging maliliit na uling na sumusunog sa talampakan ni Doña Theodora. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat, tila ang lupa mismo ay pilit na humihila sa kanya pababa upang ibaon siya ng buhay. Ang malawak na La Paz Sand Dunes na dati ay pinupuntahan lamang ng mga turista para sa katuwaan, ngayon ay naging isang higanting libingan para sa kanya. Ang langit ay walang awang nagbubuga ng apoy at ang hangin ay tuyo, walang dalang kahit katiting na lamig. Sa kanyang paglalakad, nagsimulang maglaro ang kanyang paningin. Sa malayo, tila nakikita niya ang kanyang yumaong asawa na nakatayo sa ilalim ng isang punong nara, nakangiti at tila tinatawag siya. Inabot niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nangangapa sa hangin, ngunit ang tanging nayakap niya ay ang mainit na hininga ng desyerto. Ang bawat ilusyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana, isang paalala na siya ay nag-iisa at unti-unti nang nililisan ng lakas. Naramdaman niya ang matinding pagkatigang ng kanyang lalamunan. Ang kanyang dila ay tila naging isang piraso ng tuyong kahoy sa loob ng kanyang bibig. Sa bawat paglunok, tila may mga tinik na tumutusok sa kanyang lalamunan. Bigla niyang naalala ang mga pagkakataon sa mansyon kung saan ang mga mamahaling pagkain ay itinatapon lamang ni Talitha dahil hindi masarap o malamig na. Ang mga baso ng kristal na puno ng malamig na tubig na hinahayaan lang matapon sa lababo. Ngayon, ang isang patak ng hamog ay magmumukhang ginto sa kanyang paningin. Huminto si Doña Theodora at dahan-dahang napaupo sa gilid ng isang mataas na bunton ng buhangin. Ang kanyang paningin ay nagdidilim na. Inilabas niya ang kanyang rosaryo. Ang mga butil nito ay mainit din sa kanyang hawak. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, hindi siya humiling ng sumpa para sa manugang. Sa halip, ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong ng panalangin. Panginoon, huwag niyo po akong hayaang mamatay dito nang walang nakakaalam ng katotohanan. Hindi para sa aking buhay, kundi para sa aking anak na si Teodoro. Huwag niyo siyang hayaang mabuhay sa piling ng isang kwila. Sa gitna ng kanyang panalangin, idinikit ni Doña Theodora ang kanyang nanginginig na daliri sa buhangin. Sa huling lakas na mayroon siya, sinimulan niyang isulat ang pangalan ng kanyang anak, Teodoro. Ang bawat titik ay binuo niya nang may kasamang luha na agad ding sumingaw sa init. Ito ang kanyang huling mensahe, ang huling bakas ng kanyang pag-ibig bilang isang ina
bago siya tuluyang lamunin ng antok na hindi na niya nais gisingan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang anino ang gumalaw mula sa kabilang panig ng burol. Isang bulto ng tao ang nakatayo doon, nakamasid sa kanya mula sa malayo. Hindi ito gumagalaw, tila isang statwa na naghihintay lamang sa kanyang huling hininga. Hindi malaman ni Doña Teodora kung ito ba ay isang anghel na susundo sa kanya o isang masamang espiritu na nagagalak sa kanyang paghihirap. Biglang napatigil ang kanyang puso nang marinig niya ang isang pamilyar na tunog mula sa malayo. Ang ugong ng isang makina ay unti-unting lumalakas, bumasag sa katahimikan ng disyerto. Hindi ito ang malambot na tunog ng isang sasakyang pangturista. Ito ay ang mabigat at nagmamadaling tunog ng makina ng kotse ni Tito. Ang takot na tila nawala na. Dahil sa pagod ay biglang bumalik ng mas matindi. Alam ni Doña Teodora na hindi siya binalikan ni Tito upang iligtas. Binalikan siya nito upang tiyakin na ang mga butil ng buhangin ay hindi lamang magiging kanyang higaan, kundi ang kanyang magiging huling saksi sa ilalim ng lupa. Ang bawat hakbang ko palayo sa mansyong ito ay hindi pagtakas para sa aking sarili, kundi isang paghahabol sa natitirang hininga ng taong nagbigay sa akin ng dangal. Mariing kinagat ni Tala ang kanyang labi upang pigilin ang anumang tunog na maaaring magmula sa kanyang lalamunan. Ang gabi ay madilim, walang buwan na nagsisilbing tanglaw. Tila ang langit mismo ay nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa kanyang likuran, ang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang seguridad ngayon ay mukhang isang higanting halimaw na handang lumamon sa kanya. Ang bawat anino ng mga puno sa hardin ay tila mga kamay ni Tito na nagtatangkang humablot sa kanyang balikat. Bitbit ang isang maliit na bayong na naglalaman ng isang bote ng tubig, isang piraso ng tinapay, at ang asul na tela na kanyang nakuha. Dahan-dahang lumusot si Tala sa maliit na siwang ng bakod sa likod ng kusina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila isang babala na baka sa susunod na sandali ay marinig na niya ang pagpalahaw ng mga aso o ang sigaw ni Talitha na naguutos na siya ay dakpin. Nang makalayo na siya sa bakuran, mabilis siyang naglakad patungo sa kalsada na patungo sa direksyon ng lapas. Ang bawat kislap ng ilaw mula sa mga poste ay tila mga matang mapanghusga. Sa kanto ng lumang kalsada, nakita niya ang isang maliit at lumang kariton na tinitirhan ni Lola Isang, isang matandang tindera ng tubig at kakanin na madalas niyang makausap kapag namamalengke siya. Tala, anak, bakit ka nasa labas sa ganitong oras? At bakit puno ng luha ang iyong mga mata? Ang boses ni Lola Isang ay paos, ngunit puno ng malasakit. Isang tunog na tila yakap sa nangangatog na katawan ni Tala. Lola, kailangan ko pong mahanap si Doña Teodora. Alam ko pong dinala siya sa disyerto. Lola, papatayin nila ako kung mananatili ako roon. Ang mabilis na paliwanag ni Tala, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa magaspang na palad ng matanda. Kumuha si Lola Isang ng isang piraso ng tinapay mula sa kanyang paninda at hinati ito. Inabot niya ang kalahati kay Tala nang may kasamang matamis na nangiti sa gitna ng kadiliman. Kainin mo ito, anak. Malayo pa ang lalakbayin mo. Alam mo, kahapon ay may dumaan ditong puting sasakyan. Mabilis ang takbo patungo sa buhanginan. Ang driver ay babaeng may takip ang mukha, pero ang matandang nasa tabi niya, tila hindi na gumagalaw. Akala ko ay namamasyal lang sila, pero ang bigat ng pakiramdam ko sa sasakyang iyon. Napatitig si Tala kay Lola Isang. Ang kumpirmasyon ng matanda ay tila isang saksak sa kanyang dibdib. Salamat po, Lola. Huwag niyo pong sasabihin sa kahit kanino na nakita niyo ako. Mag-iingat ka, Tala. Ang disyerto ay hindi lang mainit, mapanlin lang din ito. Huwag kang titingin sa likod. Ang huling bilin ni Lola Isang habang pinapanood ang paglayo ng dalaga. Habang binabaybay ni Tala ang gilid ng highway patungo sa paanan ng mga joycat,
Bigla niyang narinig ang mabilis na ugong ng isang makina mula sa kanyang likuran. Ang liwanag ng mga headlight ay tila dalawang higanting mata na tumatama sa kanyang likod. Alam ni Tala ang tunog na yon. Iyon ang sasakyan ni Tito. Sa takot na makita siya, mabilis na tumalon si Tala patungo sa gilid ng kalsada, sa bahagi kung saan nagsisimula na ang matatarik na dalisdis patungo sa mababang bahagi ng lupain. Ngunit dahil sa dilim at sa madulas na damo, nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga paa ay walang nakapitan at ang kanyang katawan ay nagsimulang gumaan habang siya ay nahuhulog sa madilim na bangin. Ang huling narinig ni Tala ay ang paghinto ng sasakyan sa itaas at ang pagbukas ng pinto nito bago ang lahat ay naging katahimikan at purong kadiliman. Tila bumalik ang kanyang gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Sa isang gabi, kung kailan ang langit ay kasing bagsik din ng kanyang nararamdaman ngayon. Noong mga panahong iyon, ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Tila isang luhang hindi maubos-ubos mula sa mga mata ng isang batang tala. Nakatayo siya sa labas ng isang maliit na dampa. Yakap-yakap ang kanyang may sakit na ina habang ang kanilang mga gamit ay itinatapon sa putikan ng isang malupit na nagpapautang. Wala kayong puso, maawa po kayo sa nanay ko. Ang sigaw ni Tala noon. Ang kanyang boses ay nabaon sa ingay ng malalakas na patak ng ulan sa bubong na yero. Ngunit sa gitna ng desperasyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gumigibang dampa. Bumaba ang isang babaeng may tindig na tila isang reyna, may dalang payong na kulay ube, at ang kanyang mga mata ay puno ng awit ng katarungan. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Tala si Doña Theodora. Hindi ito lumapit upang maningil, kundi upang mag-abot ng kamay sa mga taong kinalimutan na ng mundo. Tumayo kayo riyan. Hindi nararapat sa isang tao ang mabulok sa putikan. Ang malumanay, ngunit makapangyarihang tinig ni Doña Theodora. Binayaran niya ang lahat ng utang ng pamilya ni Tala, dinala ang kanyang ina sa pinakamagandang ospital, at binigyan sila ng isang bubong na hindi pinapasok ng ulan. Mula noon, ang pasasalamat sa puso ni Tala ay naging isang banal na panata. Doña Theodora, habang buhay po akong maglilingkod sa inyo. Kahit itaya ko po ang aking buhay, hinding-hindi ko kayo iiwan. Ang pangakong binitawan ng batang Tala habang nakaluhod sa harap ng matanda. Ngunit hindi naging madali ang buhay sa loob ng mansyon. Si Doña Theodora ay kilala bilang isang striktong amo. Maraming katulong ang umalis dahil sa takot sa kanyang disiplina. Ngunit para kay Tala, ang bawat utos ng matanda ay tila isang aral at ang bawat paggalit nito ay tila isang paggabay. Isang gabi, nang magkasakit ng matindi si Tala dahil sa pagod, hindi niya inaasahan na ang mismong Donya ang papasok sa kanyang maliit na silid. Dahan-dahang umupo ang matanda sa tabi ng higaan ni Tala. May dala itong isang baso ng mainit na gatas. Ang usok nito ay mabagal na sumasayaw sa hangin, nagdadala ng amoy ng ginhawa. Hinawakan ni Doña Theodora ang noo ni Tala gamit ang kanyang malambot na palad, isang hawak na puno ng pag-aaruga na hindi kailanman ipinakita ng matanda sa ibang tao. Inumin mo ito, anak. Huwag mong abusuhin ang iyong katawan. Paano mo ako mapoprotektahan kung ikaw mismo ay mahina? Ang bulong ng matanda. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala na hindi lang siya isang katulong. Siya ay itinuring na bahagi ng isang pamilyang matagal na niyang hinahanap. Minsan, noong naglilinis sila sa library, may itinurong isang maliit na pintuan si Doña Theodora sa pinakasulok ng silid. Ang pinto ay gawa sa madilim na kahoy at may isang kakaibang ukit ng ibon. Tala, ang silid na ito ay tanging ako lamang ang may susi. Dito nakatago ang lahat ng lihim ng pamilya at ang huling sandata laban sa mga taong gahaman. Kung sakaling mawala ako, tandaan mo kung nasaan ang susing nakatago sa aking paboritong laket.
Nabalik lamang ang diwa ni Tala nang maramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang binti. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang bumulaga sa kanya ay ang nakasisilaw na liwanag ng araw. Ang lamig ng ulan sa kanyang alaala ay biglang napalitan ng nakapapasong init ng disyerto. Nasa ilalim siya ng bangin, ang kanyang katawan ay nakahiga sa matigas na lupa at ang kanyang binti ay may malalim na sugat mula sa pagkahulog. Sa itaas, ang araw ay tila isang mata na walang awang nakatingin sa kanya, tila hinahamon ng kanyang panata. Ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng matinding sakit, ngunit ang mukha ni Doña Theodora na nag-aabot ng gatas ang siyang naging tanging lakas niya upang muling tumayo. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Ang paos na bulong ni Tala sa gitna ng katahimikan. May utang pa ako sa inyo, Doña Theodora, at babayaran ko yon ng aking huling hininga. Ang bawat butil ng buhangin ay tila naging isang saksi sa aking paghihirap, ngunit mas matindi ang hapdi ng aking puso kaysa sa sugat na dumadanak sa aking binti. Ang sikat ng araw ay tila isang dambuhalang latigo na walang awang humahagupit sa likuran ni Tala. Bawat pintig ng kanyang sugat sa binti ay sumasabay sa mabigat na tibok ng kanyang puso. Isang paalala na ang oras ay unti-unti nang nauubos. Ang dugo na kanina ay sariwa ay naging tuyo na at malagkit, nahaluan ng alikabok at buhangin, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-usad. Ang bawat hakbang niya sa malambot na joycat ay isang pakikipagbuno sa grabidad. Bawat paglubog ng kanyang paa ay tila isang pagtatangka ng lupa na lamunin siya ng buo. Ang La Paz Sand Dunes ay naging isang dagat ng ginto na walang tubig, isang malawak na disyerto na tila walang katapusan. Sa gitna ng matinding init, nagsimulang maglaro ang paningin ni Tala. Nakakakita siya ng mga lawa ng malinaw na tubig sa malayo, ngunit sa bawat paglapit niya, ang mga ito ay naglalaho at napapalitan ng tuyong hangin. Ang mga tuyong damo ay tila naging mga kamay na kumakaway sa kanya, nanunukso sa kanyang nauuhaw na lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay tila paghigop ng apoy, nagpapatuyo sa kanyang mga labi hanggang sa ang mga ito ay magsimulang mag-ugat at dumugo. Sa gitna ng kanyang paglalakad, isang kislap ng kulay asul ang umagaw sa kanyang atensyon mula sa likod ng isang tuyong sanga ng kahoy. Mabilis siyang gumapang patungo rito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba at pag-asa. Nang maabot niya ito, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy, gumagawa ng maliliit na kanal sa kanyang maduming pisngi. Ito ang shawl ni Doña Theodora, ang telang asul na paborito nitong isuot tuwing linggo. Niyakap ni Tala ang telang iyon ng buong hininga, idinikit ito sa kanyang mukha sa kabila ng init. Naamoy pa rin niya ang mahinang bango ng lila at matandang pabango na madalas gamitin ng kanyang amo. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Nandito lang kayo. Alam ko, ang bulong niya. Ang kanyang boses ay naging isang paos na tinig sa gitna ng malawak na kawalan. Ang shawl na yon ay naging kanyang kompas, ang kanyang tanging ugnayan sa taong pilit niyang inililigtas mula sa kuko ng kamatayan. Habang nagpapatuloy sa paglalakad, napansin ni Tala ang isang bagay na kumuha sa kanyang atensyon sa ibaba ng isang malaking burol ng buhangin. May mga bakas ng gulong doon, ngunit hindi ito tumutugma sa sasakyan ni Talitha. Ang mga bakas ay mas malapad at mas malalim. Tila isang mas malaking sasakyan ang dumaan doon kamakailan lamang. Ang mga marka ay patungo sa isang direksyon na hindi madalas puntahan ng mga tao, isang bahagi ng disyerto na puno ng matatalas na bato at malalalim na hukay. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Sino pa ang narito sa gitna ng disyertong ito? At ano ang kinalaman nila sa pagkawala ng Donya? Sa bawat segundong lumilipas, ang katahimikan ng disyerto ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Ngunit sa isang sandali, binuwag ang katahimikang yon
ng isang tunog na nagpapatigil sa kanyang mundo. Hindi ito tunog ng hangin at hindi rin ito guni-guni ng kanyang nauuhaw na isipan. Isang mahinang ungol, tila isang huling hininga ng isang taong humihingi ng saklolo, ang narinig ni Tala mula sa likod ng isang dambuhalang bundok ng buhangin. Ang tinig ay mahina, halos hindi na marinig, ngunit para kay Tala, ito ay sapat na upang patakbuhin ang kanyang pagod na katawan. Ang bawat sakit sa kanyang binti ay biglang nawala, pinalitan ng isang adrenaline na nagtutulak sa kanya patungo sa kinaroroonan ng tunog na iyon. Doña Theodora, kayo po ba yan? Ang sigaw ni Tala, ang kanyang boses ay pumailan lang sa hangin, naghihintay ng anumang sagot mula sa kabilang panig ng nagbabagang buhangin. Sa bawat patak ng tubig na ibinibigay ko, tila ibinibigay ko rin ang aking huling hininga dahil ang buhay mo, Doña Theodora, ay higit pa sa aking sariling kaligtasan. Halos gumuho ang mundo ni Tala nang makita niya ang isang bulto ng tao sa paanan ng isang malaking burol ng buhangin. Ang dating marangyang kasuotan ni Doña Theodora ay punong-puno na ng alikabok. Ang kanyang balat na dati ay maputi at makinis ay sunog na sa tindi ng sikat ng araw at ang kanyang mga labi ay puting-puti na. Tila tuyong lupa na nagbibitak-bitak dahil sa kawalan ng ulan. Nakahiga ang matanda sa gilid. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, tila naghihintay na lamang sa huling tawag ng langit. Mabilis na lumapit si Tala. Binaliwala ang hapdi ng kanyang sariling mga sugat. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo ng matanda at ipinatong sa kanyang kandungan. Doña Theodora, gising po, nandito na po ako. Ang paos ng sigaw ni Tala, ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng matanda, nag-iiwan ng maliliit na bakas sa gitna ng makapal na alikabok. Inilabas ni Tala ang kanyang kaisa-isang bote ng tubig. Ang bawat patak nito ay tila ginto sa gitna ng nagbabagang disyerto. Maingat niyang idinikit ang bibig ng bote sa mga tuyong labi ni Doña Theodora. Ang bawat lunok ng matanda ay isang mahina at hirap na tunog, isang paglalakbay ng buhay patungo sa isang katawang halos sumuko na. Nang maramdaman ng matanda ang lamig ng tubig, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang paningin ni Doña Theodora ay malabo, ngunit ang mukhang nakikita niya ay hindi ang mukha ng kamatayan. Tatala, ang mahinang bulong niya, ang kanyang tinig ay tila kalansing ng tuyong dahon sa hangin. Bakit ka bumalik anak? Pinanganib mo ang buhay mo para sa isang matandang wala ng silbi. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ang sagot ni Tala habang hinahaplos ang maruming buhok ng matanda. Kayo ang nagbigay sa akin ng buhay noong walang-wala ako. Hindi ko kayo iiwan dito. Isang matamis at masakit na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Ang pagkilala niya kay Tala ay hindi lamang bilang isang katulong, kundi bilang isang tunay na anak na mas matapat pa sa sarili niyang dugo. Habang inaayos ni Tala ang posisyon ng matanda, may naramdaman siyang matigas na bagay sa bulsa ng cardigan ni Doña Theodora. Inilabas niya ito at nakita ang isang maliit na digital recorder, isang bagay na madalas gamitin ng matanda para sa kanyang mga personal na alaala at habilin. Sa sandaling iyon, isang kislap ng pag-asa ang sumagi sa isip ni Tala. Alam niyang sa loob ng maliit na makinang ito, maaaring nakatago ang katotohanang dudurog sa lahat ng kasinungalingan ni Talitha. Ngunit ang sandali ng kanilang pagkakaisa ay biglang binalot ng isang nakatatakot na tunog. Mula sa malayo, ang malakas na ugong ng makina ng sasakyan ay muling bumasag sa katahimikan ng disyerto. Ang alikabok na pumapaibabaw sa hangin ay nagpapahiwatig na may mabilis na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nanigas ang katawan ni Tala. Alam niya ang tunog na yon. Hindi iyon sasakyan ng mga turista o ng mga rescuer. Iyon ang puting sasakyan ni Tito, ang aninong ipinadala ni Talitha upang tiyakin na walang sino mang makakalabas ng buhay mula sa
nagbabagang buhangina ng lapas. Diyos ko, narito na sila. Ang bulong ni Tala habang mahigpit na niyayakap si Doña Teodora. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras ng paghihintay sa isang panganib na hindi nila matatakasan. Sa gitna ng malawak na kawalan, wala silang mapagtataguan kundi ang pananampalataya at ang bawat isa. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa noo ni Tala ay tila mga luha ng lupa na sumasama sa alabok ng disyerto. Pinasa niya si Doña Teodora sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa tindi ng sikat ng araw at sa hapdi ng kanyang sariling sugatang binti. Ang katawan ng matanda ay tila naging isang dambuhalang bundok na kailangang tawirin. Ngunit sa bawat pag-ungol ng sakit ni Tala, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng Donya noong iligtas nito ang kanyang pamilya mula sa gutom. Ang disyerto ay tila isang gintong bilangguan na walang pinto, at ang bawat buntong hininga ni Tala ay tila paghigop ng apoy na nagpapatuyo sa kanyang lalamunan. Nang maramdaman ni Tala ang panginginig ng mga binti, dahan-dahan niyang ibinaba ang matanda sa lilim ng isang malaking tipak ng bato na tila isang maliit na kuweba. Ang sementadong kalsada ay malayo pa, at ang bawat segundo ay tila isang oras sa ilalim ng nakapapasong langit. Kinuha ni Tala ang kanyang sariling taao o ang manipis na panyo na dala niya at maingat niyang itinatali sa mga tuyong sanga sa labas ng kuweba upang masalo ang kakaunting hamog na namumuo sa madaling araw. Ito ang tanging paraan upang bigyan ng kahit ilang patak ng buhay ang matandang halos hindi na makapagsalita. Tala, anak, iwan mo na ako rito. Ang mahinang bulong ni Doña Teodora, ang kanyang tinig ay tila kalansing ng tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Huwag mong itaya ang iyong kabataan para sa isang matandang wala ng bukas. Ang sarili kong dugo ay itinapon ako. Bakit ka pa nagpapakapagod? Umiling si Tala habang pinupunasan ng noo ng matanda, gamit ang telang may kaunting hamog. Ang pagmamahal po ay hindi nasusukat sa kung anong dumadaloy sa ating mga ugat, kundi sa kung sino ang nananatili kapag ang lahat ay tumalikod na. Kayo ang nagbigay sa akin ng dignidad at ngayon, ang dignidad na yon ang siyang nagbibigay sa akin ng lakas na iligtas kayo. Hindi tayo susuko, Donya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Tala sa gitna ng dilim. Isang kislap ng pag-asa na mas maliwanag pa sa anumang bituin sa langit. Upang pakalmahin ang nanginginig na katawan ng matanda, nagsimulang umawit si Tala ng isang oyayi, isang lumang kanta na puno ng alaala ng kanyang kinalakihan. Ang malambing na himig ay pumailan lang sa loob ng kuweba. Binuwag ang takot at pinalitan ito ng isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng panganib. Sa sandaling iyon, ang gutom at pagod ay tila naglaho, pinalitan ng isang banal na ugnayan sa pagitan ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng tadhana at katapatan. Bago tuluyang makatulog si Doña Teodora, may binanggit siyang isang pangalan na hindi kailanman narinig ni Tala sa loob ng mansyon. Hanapin mo si Lucas. Si Lucas ang may hawak ng susi sa tunay na testamento. Ang bulong ng matanda bago siya tuluyang lamunin ng antok. Isang panibagong katanungan ang nabuo sa isipan ni Tala. Sino si Lucas at bakit ang kanyang pangalan ay binanggit sa oras ng paghihingalo? Nang magbukang liwayway, muling pinasa ni Tala ang matanda. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon habang natatanaw na niya sa malayo ang highway kung saan dumadaan ang mga sasakyan patungo sa kabihasnan. Ngunit ang kanilang katuwaan ay agad na napalitan ng matinding kaba. Sa gilid ng kalsada, nakita nila ang puting sasakyan ni Tito kasama ang ilang armadong lalaki na tila mga buwayang naghihintay sa kanilang biktima. Diyos ko, hindi kami makakalusot, ang bulong ni Tala habang mabilis na nagtago sa likod ng isang malaking dambuhala ng buhangin. Ang kalsada na sana ay daan patungo sa kaligtasan, ngayon ay naging isang bakod ng kamatayan. Sa bawat paglingon ni Tito sa direksyon nila,
Tila tumitigil ang tibok ng puso ni Tala habang ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa isang bitag na walang takasan. Habang ang nagbabagang araw sa lapas, ay tila unti-unting tinutuyo ang huling patak ng pag-asa ni Natala at Doña Teodora. Ang mansyon naman sa Ilocos ay nalulunod sa malamig na hangin mula sa mga aircon at sa mabangong amoy ng mga imported na bulaklak. Ngunit sa likod ng mga mamahaling dekorasyon at puting kandila, isang madilim na selebrasyon ang nagaganap. Nagdaos si Talitha ng isang padasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Doña Theodora. Kahit wala pang natatagpuan na bangkay, isang mapanlinlang na palabas upang ipakita sa buong mundo na siya ang nagdadalamhating manugang, habang sa loob ng kanyang puso ay bumubuhos ang katuwaan dahil sa wakas ay malinis na ang kanyang landas patungo sa kayamanan. Oh, it's just so heartbreaking. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang kondisyon ni Mama. She was so confused lately, laging nakakalimot. Ang paos na boses ni Talitha habang nakasuot ng itim na telang seda na sadyang pinasadya para sa gabing iyon. Humahawak siya ng isang panyo na may bordang lace, pilit na pinupunasan ng mga matang wala namang luha. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng gaslighting. Ipinapamukha sa mga panauhin na ang pagkawala ng matanda ay dahil sa katandaan nito at hindi dahil sa kanyang kalupitan. Sa paligid ng mahabang mesa na puno ng masasarap na pagkain, mula sa malalaking hipon hanggang sa mamahaling baka, ay nagtitipon ang mga kamag-anak at kaibigan na tila mga buwayang naghihintay ng kanilang bahagi sa mana. Ang mga plastik na tawa at pabulong na tsismis ay bumabalot sa bulwagan. Wala silang tunay na malasakit sa nawawalang donya. Ang tanging mahalaga sa kanila ay kung sino ang susunod na hahawak ng korona sa negosyo ng pamilya. Isang baso ng mamahaling alak ang mabilis na itinaas ng isang pinsan, habang ang tunog ng pag-uumpugan ng mga basong kristal ay tila isang insulto sa naghihingalong matanda sa disyerto. Huwag kang mag-alala, Talitha. We are here to support you. Alam naming ikaw lang ang nakakaintindi sa burden ng pag-aalaga sa kanya. Ang wika ng isang matandang kaibigan, habang ang kamay nito ay marahang humahaplos sa balikat ng manugang. Tumango si Talitha nang may kasamang mabigat na buntong hininga. Tila pasan niya ang buong mundo, habang ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa pintuan ng library kung saan naghihintay ang abogado para sa pagbasa ng pekeng di uulat. Sa gitna ng handaan, lumapit si Tito kay Talitha at bumulong ng napakahina. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng emosyon. Ma'am, wala pa rin silang makita sa sand dunes, pero huwag kayong mag-alala. Malinis ang bawat sulok, walang makakalabas doon ng buhay. Isang maliit at mapanirang na ngiti ang sumilay sa labi ni Talitha bago niya ito mabilis na itinago sa likod ng kanyang panyo. Ang kumpiyansang yon ang siyang nagbigay sa kanya ng lakas na ituloy ang kanyang plano. Isang ginintuang sandali ang naganap ng kuhanin ni Talitha ang isang baso ng champagne upang mag-propose ng isang toast para sa alaala ng Donya. Ngunit habang itinataas niya ang baso, ang kanyang kamay ay biglang nanginig. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa loob ng bulwagan, tila isang babala mula sa kabilang mundo. Nadulas ang baso mula sa kanyang mga daliri at nahulog ito sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng kristal ay bumasag sa katuwaan ng lahat, at ang pulang alak ay kumalat sa maputing carpet, tila isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura kailanman. Napatayo ang lahat sa gulat, habang si Talitha ay napatitig sa nabasag na baso. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang lumukob sa kanyang buong pagkatao. Sa labas ng mansyon, sa gitna ng malakas na ulan na biglang bumuhos, isang marumi at sugatang kamay ang dahan-dahang humawak sa bakal na gate.
Ang mga gwardiya sa labas ay abala sa pakikipag-usap. Hindi napapansin ang bulto ng dalawang tao na tila mga multong naglalakad mula sa kadiliman. Ang tunog ng pagkalansing ng gate ay nabaon sa ingay ng kulog, ngunit ang katarungan ay hindi na mapipigilan. Habang si Talitha ay pilit na pinapakalma ang kanyang sarili sa loob, hindi niya alam na ang kanyang pinakamalaking bangungot ay nakatayo na sa mismong harap ng kanyang pintuan, handang bawiin ang lahat ng inagaw sa ilalim ng nagbabagang buhangin. Hindi ang mga nakasulat sa papel ang magpapatunay ng aking buhay, Talitha. Ang aking hininga at ang katapatan ng batang ito ang dudurog sa iyong mga kasinungalingan. Ang bulwagan ng mansyon, na kanina lamang ay puno ng huwad na tawanan at pagkukunwari, ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang pinto ng pangunahing bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang malamig na hangin mula sa labas ay nagtulak sa mabibigat na kahoy papasok. Ang bawat kandila na nakasindi sa paligid ay sabay-sabay na namatay, tila sumusuko sa presensya ng dalawang figura na nakatayo sa hamban ng pinto. Doon, sa gitna ng matatalim na tingin ng mga panauhin, nakatayo si Tala. Ang kanyang damit ay punit-punit, puno ng tuyong putik at buhangin. Ang kanyang binti ay balot ng pinatuyong dugo at alikabok, at ang kanyang mukha ay sunog sa araw, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyon na hindi kayang patayin ng anumang disyerto. At sa kanyang likuran, nakasakay na tila isang reyna sa kabila ng kanyang kapayapaan, ay si Doña Theodora. Ang matanda ay payat at mahina. Ang balat ay tila naging papel na madaling mapunit sa bawat galaw. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang talim ng kanyang paningin ay sapat na upang paduguin ang budhi ng sino mang may kasalanan sa kanya. Ang mga bisita ay napanganga, ang ilan ay napahawak sa kanilang dibdib, hindi makapaniwala na ang babaeng ipinagdadasal nilang patay ay humihinga pa. Mamama? Ang boses ni Talitha ay nanginginig. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kulay at pagmamalaki ay biglang naging kasing putla ng isang bangkay. Napaatras siya ng ilang hakbang, ang kanyang mamahaling takong ay tumapak sa nabasag na baso ng alak, ngunit hindi niya alintana ang sakit. Paanong nandito kayo? Akala ko ba? Dahan-dahang ibinaba ni Tala si Doña Theodora sa pinakamalapit na upuan. Ang bawat galaw ng matanda ay sinundan ng mata ng lahat. Hindi siya sumagot kay Talitha. Sa halip, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Ang mga daliri ay marumi at may sugat, at itinuro ang manugang na ngayon ay halos gumuho na sa takot. Akala mo ba ay nilamon na ako ng buhangin, Talitha? Ang boses ni Doña Theodora ay paos at mahina, ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong silid na tila kulog. Akala mo ba ang init ng lapas ay sapat na upang sunugin ang aking sumpa sa iyo? Nagkakamali ka. Ang batang ito, na itinuring mong basurahan, ang nagbuwis ng sarili niyang dugo upang iligtas ang buhay na pinagtangkaan mong kunin, ay hindi totoo yan. Sigaw ni Talitha. Pilit na binabawi ang kanyang postura. Lumingalinga siya sa mga panauhin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa desperasyon. Nahihibang na si Mama. Ulyanin na siya. At ang katulong na yan, siya ang kumuha kay Mama. Gusto niya kaming pagnakawan. Ngunit bago pa man makumbinsi ni Talitha ang sino man sa kanyang mga salita, dahan-dahang inilabas ni Tala mula sa kanyang bulsa ang maliit na digital recorder. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa pagod, ngunit ang kanyang puso ay puno ng katarungan. Pindot niya ang isang maliit na butones at mula sa aparato ay umalingaw-ngaw ang isang boses na hindi kayang itanggi ng sino man sa silid. Bumaba ka na. Dito ka na lang maghintay sa sundo mong si kamatayan. Ang boses ni Talitha mula sa recording ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa huling sinulid ng kanyang dignidad. Ang mga bisita ay sabay-sabay na napasinghap. Ang mga kaibigan na kanina lamang ay nakayakap kay Talitha
ay mabilis na lumayo sa kanya, tila may nakakahawang sakit ang babae. Ang abogado na hawak ang pekeng testamento ay dahan-dahang ibinaba ang mga papel sa mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at pagkadismaya. "Tito!" Sigaw ni Talitha. Hinahanap ang kanyang kasabwat. "Tito, palabasin mo sila rito. Patahimikin mo ang katulong na yan." Lumingon ang lahat sa paligid, ngunit wala si Tito. Ang aninong laging sumusunod kay Talitha ay naglaho na parang bula sa unang senyales pa lamang ng kapahamakan. Iniwan siyang mag-isang harapin ang galit ng batas at ng karma. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tala ang pagdating ng mga asul at pulang ilaw na sumasalamin sa mga bintana ng mansyon, ang sirena ng mga sasakyan ng pulis na matagal na niyang tinawagan gamit ang isang lumang telepono mula sa tindahan ni Lola Isang, ay tuluyan ng pumasok sa bakuran. "Hindi pa tayo tapos, Tala. Hindi ako makukulong dahil lang sa isang katulong na tulad mo." Ang huling banta ni Talitha ay puno ng lason, ngunit nang maramdaman niya ang malamig na posas na ibinabaon sa kanyang mga pulso ng mga awtoridad, ang kanyang sigaw ay naging isang kaawa-awang hikbi ng pagkatalo. Habang hinihila palabas ang nagwawalang si Talitha, dahan-dahang lumuhod si Tala sa harap ni Doña Theodora. Ang matanda ay ngumiti, isang ngiting puno ng pagod, ngunit may kasamang matinding kapayapaan. Hinaplos niya ang pisngi ni Tala. Ang maruming kamay ay naging simbolo ng pinakamalinis na uri ng pagmamahal. "Ang luhang bumabagsak sa aking mga paa ay hindi sapat upang hugasan ng sakit, ngunit ang pagsisisi sa iyong mga mata ang siyang tanging susi upang muling mabuksan ang pintuan ng ating tahanan." Makalipas ang 3 araw, matapos ang nakagigimbal na gabi sa mansyon, ang katahimikan sa paligid ng ospital ay tila isang malambot na kumot na pumayapa sa isipan ni Tala. Sa loob ng isang maluwag na pribadong kwarto, nakahiga si Doña Theodora sa isang malinis na puting kama. Ang mga tubo at makina na nakakabit sa kanyang katawan ay nagsisilbing saksi sa naging kalbaryo niya sa disyerto. Ngunit ang kanyang paghinga, bagaman mabagal, ay nagbabadya na siya ay malayo na sa panganib. Sa kanyang tabi, walang pagod na nakabantay si Tala. Ang sariling sugat sa binti ay ginagamot, ngunit hindi alintana ang sakit. Tanging ang pagmamahal sa kanyang amo ang nananaig. Bumukas ang pinto ng kwarto ng dahan-dahan at iniluwal nito ang isang lalaking. Ang balikat ay tila pasan ng bigat ng buong mundo. Si Teodoro, nakakauwi lamang mula sa kanyang biyahe sa Maynila. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kumpiyansa bilang isang matagumpay na negosyante, ngayon ay guhit-guhit ng matinding pagod, pamumutla at hindi mapigilang pag-iyak. Nang makita niya ang kalagayan ng kanyang ina, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Mabilis siyang lumapit at tuluyang bumagsak sa sahig. Yakap ang mga paa ng kama ni Doña Theodora. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa sunod-sunod na hikbi na matagal niyang pinigilan. "Mama, patawarin niyo po ako." Ang umiiyak na bulong ni Teodoro, ang kanyang boses ay nabaon sa kutson. "Ako ang may kasalanan ng lahat. Hinayaan kong bulagin ako ng tiwala ko kay Talitha. Pinabayaan ko kayo. Hindi ako naging mabuting anak." Dahan-dahang iminulat ni Doña Theodora ang kanyang mga mata. Sa kabila ng panghihina, inabot niya ang nanginginig na kamay ng kanyang anak at marahan itong pinisil. "Teodoro, anak ko, ang pagkabulag mo ay hindi isang krimen, kundi isang kahinaan na pinagsamantalahan ng isang taong gahaman. Ang tunay na kasalanan ay kung hahayaan mong ang puot at pagsisisi ang tuluyang sumira sa natitira mong buhay." Ngumiti ang matanda ng pilit. Ang mga mata niya ay lumipat kay Tala na nakatayo sa isang gilid, tahimik na pinupunasan ng kanyang sariling luha. "Kung hindi dahil sa batang yan, marahil ay hindi na tayo magkikita pa." Ang pag-ibig at katapatan niya ang nagligtas sa pamilyang ito mula sa tuluyang pagkawasak. Tumingin si Teodoro kay Tala.
Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pasasalamat at paggalang na hindi niya kailanman naipakita sa alinmang katulong nila noon. Tumayo si Teodoro at lumapit kay Tala. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng dalaga at yumuko. Tala, wala akong sapat na salita o yaman para mabayaran ang ginawa mo para sa aking ina at sa aming pamilya. Utang ko sa iyo ang buhay niya at mula ngayon, ikaw ay hindi na isang katulong, kundi bahagi na ng pamilyang ito. Sa kabilang banda, sa isang malamig at madilim na selda sa presinto, nakaupo si Talita sa sahig. Yakap ang kanyang sarili. Ang dating mamahaling damit ay naging gusot at marumi na. Ang mga kaibigang kasama niya sa huwad na handaan ay mabilis na naglaho. Iniiwan siyang mag-isa sa harap ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang mga pader ng kanyang kulungan ay tila nagsasara sa kanya, isang mapait na paalala na ang kayamanang ipinagpalit niya sa kaluluwa ng isang tao ay hindi makapagpapalaya sa kanya mula sa bakal na rehas. Kinabukasan, habang si Tala ay nag-aayos ng mga bulaklak sa florera malapit sa bintana ng ospital, isang nurse ang pumasok at nag-abot ng isang maliit na brown envelope na walang pangalan ng nagpadala. Kinabahan si Tala habang dahan-dahan itong binubuksan. Sa loob, bumulaga sa kanya ang isang lumang litrato niya habang nagpapasan kay Doña Teodora sa disyerto. Ngunit ang nakapagpatindig ng kanyang balahibo ay ang isang makapal at pulang ekis na nakaguhit sa kanyang mukha gamit ang isang marker na may kasamang maikling mensahe sa likod. Hindi pa tayo tapos. Isang malamig na hanging tila, galing sa lapas, ang biglang umihip sa kanyang batok. Alam ni Tala kung kaninong sulat ito galing, at alam niyang ang anino ni Tito ay naghihintay pa rin sa dilim. Ang malamig na takot na gumapang sa dibdib ni Tala dahil sa larawang may pulang ekis ay mabilis na napawi nang pumasok si Teodoro sa kwarto ng ospital. Nang makita niya ang panginginig ng mga balikat ng dalaga at ang pamumutla ng mukha nito, agad niyang kinuha ang sobre. Ang mga mata ng lalaki ay nag-apoy, hindi sa galit kay Tala, kundi sa natitirang anino ng kasama ang nagtatangkang sirain ang kanilang kapayapaan. Wala siyang inaksayang sandali. Ginamit ni Teodoro ang lahat ng kanyang koneksyon at kapangyarihan upang tugisin si Tito. Hindi nagtagal. Bago pa man makalabas ng ospital si Doña Teodora, dumating ang balita mula sa mga awtoridad. Ang duwag na tauhan ni Talitha ay nahuli habang nagtatangkang tumakas sakay ng isang barko patungong kabilang isla. Ang huling sungay ng halimaw ay tuluyan ng naputol at ang hustisya ay ganap ng nakamit. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mansyon sa Ilocos na dati ay tila isang malamig at madilim na hawla sa ilalim ng pamumuno ni Talitha ay muling nagkaroon ng buhay. Ang mabibigat na kurtinang pelus na nagtatago sa sikat ng araw ay pinalitan ng maninipis at mapuputing tela na malayang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mga katulong ay hindi na naglalakad ng nakayuko. Ang kanilang mga mukha ay maaliwalas at ang bawat sulok ng bahay ay umaalingaw-ngaw sa tapat at masayang kwentuhan. Sa loob ng aklatan, kung saan minsan ay tinangkang basahin ng isang pekeng testamento, muling nagtipon ang pamilya. Nakaupo si Doña Teodora sa kanyang silya. Ang kanyang pisngi ay muling nagkaroon ng kulay at ang kanyang ngiti ay walang bakas ng pait ng nakaraan. Sa kanyang harapan ay nakapatong ang mga legal na dokumento at sa kanyang tabi ay nakatayo ang kanilang tunay at pinagkakatiwalaang abogado. Nang tawagin ni Teodoro si Tala papasok sa silid, ang dalaga ay nakasuot ng isang simpleng ngunit napakagandang puting bestida. Ang kanyang mga hakbang ay may halong kaba at pagtataka. Dahan-dahang inabot ni Doña Teodora ang kamay ni Tala at pinaupo ito sa silyang katabi niya. Tala, anak, panimula ng matanda,
Ang kanyang tinig ay buo at puno ng emosyon. Sa ilalim ng nagbabagang araw ng lapas, pinatunayan mo na ang tunay na pamilya ay hindi lamang itinatali ng dugo, kundi ng sakripisyo at pagmamahal. Iniligtas mo ang buhay ko nang walang hinihinging kapalit. Ngunit ngayon, nais kong ibigay sa iyo ang nararapat. Iniharap ng abogado ang isang manipis na folder kay Tala. Nang basahin ng dalaga ang nakasulat, ang kanyang mga luha ay mabilis na nagunahan sa pagpatak. Hindi ito isang kontrata ng pagtatrabaho. Ito ay mga papeles ng legal na pag-ampon at pagbabahagi ng mana. Mula sa sandaling iyon, siya ay hindi na si Tala na isang abang katulong. Siya ay opisyal ng bahagi ng pamilya, isang tunay na anak sa mata ng batas at sa puso ng Donya. Kasama ng dokumentong iyon ay ang pagkakatatag ng isang pundasyon na ipapangalan sa kanilang dalawa. Isang institusyon na magbibigay ng tahanan at kalinga sa mga matatandang inabandona ng sarili nilang pamilya. Doña Theodora, hindi ko po ito matatanggap. Masyado po itong marami. Ang humihikbing sagot ni Tala habang mariing umiling. Ang kanyang pagiging mapagpakumbaba ay hindi kailanman nawala. Niyakap siya ni Teodoro mula sa likuran, isang yakap ng isang kuya na matagal nang nawalay. Tanggapin mo, Tala. Ito ang paraan namin upang magpasalamat. Hinayaan mong mabuhay pa ang aming ina. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng utang na loob. Kinahapunan, ang gintong sikat ng araw ay banayad na nakabalot sa malawak na hardin ng mansyon. Nakaluhod si Tala sa malambot na lupa, habang nakaupo naman si Doña Theodora sa isang bangko sa kanyang tabi. Magkasama nilang itinatanim ang mga bagong usbong na bougainvillea. Ang mga kamay ni Tala na minsang naghukay sa tuyong buhangin upang humanap ng hamog, ngayon ay marahang nagbabaon ng mga ugat sa mayamang lupa. Binuhusan nila ito ng malinis at malamig na tubig mula sa isang maliit na pandilig. Tingnan mo ang mga halamang ito, Tala. Ang malambing na wika ng matanda habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na sumisipsip ng tubig. Sila ay parang ikaw. Kahit dumaan sa matinding init at bagyo, patuloy silang mamumukadkad. Mga halamang hindi kailanman mamamatay sa uhaw dahil palagi silang aalagaan ng pagmamahal. Isinandal ni Tala ang kanyang ulo sa balikat ni Doña Theodora. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kapayapaan. Ang nakaraan ay tuluyan ng ibinaon sa limot at ang mga sugat ng kahapon ay naging mga patunay lamang ng kanilang katatagan. Ang malambing na awit ng mga ibon ay pumailan lang sa buong paligid. Ang simoy ng hangin na dumadampi sa kanilang mga pisngi ay hindi na amoy disyerto, kundi amoy ng sariwang lupa at ng isang magandang umaga na hindi na kailanman magdidilim. 5 taon na ang lumipas mula nang tangkain ng kasamaan na ibaon si Doña Theodora sa ilalim ng nagbabagang buhangin ng lapas. Ang hangin ngayon sa Ilocos ay hindi na nagdadala ng nakapapasong init ng pagtatraidor, kundi ng malamig at payapang simoy mula sa karagatan. Nakaupo si Tala sa paboritong silyang tumba-tumba ng Donya sa balkonahe. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malawak na hardin ng mansyon na ngayon ay puno ng mga namumukadkad na bougainvillea. Sa kanyang kandungan ay isang lumang notebook. Ang mga pahina nito ay naninilaw, ngunit ang bawat salita ay nakaukit ng malalim sa kanyang puso. Ito ang mga alaala at aral na iniwan sa kanya ng babaeng nagturo sa kanya kung paano maging matapang sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Wala na si Doña Theodora. Payapa siyang pumanaw noong nakaraang taon. Hawak ang kamay ni Tala at ni Teodoro, nakangiti at walang ni isang patak ng galit sa kanyang puso. Nahanap ba nila ang kapayapaan? Oo, ang mansyon na dati ay isang malamig na hawla ng pag-iimbot at kasinungalingan sa ilalim ni Talitha ay naging isang tunay na tahanan. Ang mga pader nito ay hindi na nakakarinig ng mga sigaw at pagmamalupit, kundi ng mga halakhak ng mga batang ampon at mga matatandang inabandona na kinukupkup ngayon ng Theodora's Haven,
ang pundasyong itinatag ni Tala at Teodoro. Ang bawat silid ay napuno ng liwanag at pagmamahal, isang patunay na ang kabutihan ay kayang linisin kahit ang pinakamaruming nakaraan. Napatawad ba ni Doña Theodora si Talitha? Bago siya mamatay, madalas sabihin ng matanda kay Tala, "Pinapatawad ko ang sakit na idinulot niya sa aking katawan dahil iyon ay nagturo sa akin kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin. Ngunit hindi ko hawak ang katarungan para sa kanyang mga krimen. Ang batas ng tao at ng Diyos ang maniningil sa kanya." At ganun nga ang nangyari. Si Talitha ay nabubulok pa rin sa loob ng malamig na selda. Ang kanyang ganda ay kinain na ng panahon at ang tanging bumibisita sa kanya ay ang mga multo ng kanyang sariling kasakiman. Ang katarungan ay ganap na naibigay, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pag-ikot ng gulong ng tadhana. Sa pagbuklat ni Tala sa huling pahina ng notebook, isang pinatuyong asul na bulaklak ang nalaglag mula rito. Ang kaparehong kulay ng shawl na naging gabay niya sa disyerto. Pinulot niya ito at dahan-dahang idinikit sa kanyang dibdib. Isang luha ng pasasalamat ang tumakas mula sa kanyang mga mata, hindi luha ng lungkot, kundi ng matinding kagalakan at kapayapaan. Anong aral ang iniwan ng kwentong ito? Itinuro nito sa atin na ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng gintong nakatago sa vault, kundi sa dami ng pusong handang mag-alay ng buhay para sa atin. Ang utang na loob, kapag tinumbasan ng dalisay na pag-ibig, ay isang kapangyarihang mas mainit pa sa araw at mas matibay pa sa anumang bagyo. Ipinakita ni Tala na ang katapatan ng isang maliit na tao ang siyang may kakayahang magligtas sa malalaking pamilya mula sa tuluyang pagkawasak. Ang buhangin ng lapas ay maaaring tumaboy sa bakas ng mga paa. Maaari nitong ibaon ang mga lihim sa ilalim ng lupa. Ngunit ang isang pusong marunong tumanaw ng utang na loob ay hindi kailanman nakakalimot. Ang kabutihan ay laging aahon, tila isang napakagandang bulaklak na sumisibol sa gitna ng pinakatuyong disyerto. Dito nagtatapos ang kwento ni Tala at Doña Theodora, isang mapayapang patunay na ang liwanag ng katapatan at pag-ibig ay hindi kailanman mapapatay ng anumang disyerto o kasakiman. Sa aking mga minamahal na tagapakinig, mula sa kailaliman ng aking puso, isang mahigpit na yakap at taus-pusong pasasalamat ang iniaalay ko sa inyo. Salamat sa inyong walang sawang pagsama, sa inyong pagluha, at sa inyong pag-asa hanggang sa marating natin ang huling pahina. Kayo ang naging liwanag na nagbigay buhay sa kwentong ito. Hindi naging madali para sa akin ang pagbuo ng kwentong ito. Aaminin ko, maraming gabi na mabigat ang aking dibdib at halos hindi ako makapagpatuloy sa pagsusulat habang inilalarawan ko ang pinagdaanan ni Doña Theodora. Masakit isipin na sa ilang pagkakataon, ang sariling dugo ay maaaring magtalikod at iwan ng isang ina dahil lamang sa kasakiman sa yaman. Sa bawat pahina, sinikap kong ipakita hindi lamang ang sakit, kundi pati ang katatagan. Ang lakas ng isang ina na kahit ilang beses masaktan ay patuloy na bumabangon. At kung umabot man sa inyo ang damdamin ng kwentong ito, kung may bahagi man na tumimo sa inyong puso, iyon ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Higit pa roon, ang pagsulat sa bawat hakbang ni Tala na nagpasan sa matanda sa kabila ng sarili nitong mga sugat ay pumiga sa aking damdamin. Ang mga emosyong ito ay totoo dahil ang kwentong ito ay humugot ng inspirasyon mula sa isang tunay na karanasan na aking nasaksihan. Isang tahimik na kwento ng matinding utang na loob kung saan ang taong walang-wala ay siyang nagbigay ng lahat upang iligtas ang taong nagaruga sa kanya. Nais kong mag-iwan ng kwentong ito ng isang mainit na liwanag sa inyong mga puso, tila isang munting apoy sa isang malamig at madilim na gabi. Ipinapaalala nito sa atin na sa kabila ng matinding pait na maaring ibato ng mundo, ang pag-ibig, pag-asa, at higit sa lahat,
ang kakayahang magpatawad ang siyang tunay na nagpapalaya sa ating mga kaluluwa. Ang kabutihan ng tao ay isang binhi na kahit ibaon sa pinakatuyong lupa ay laging hahanap ng paraan upang mabuhay at mamulaklak. Ngayon, bago tayo tuluyang magpaalam, may nais sana akong itanong at marinig mula sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Doña Theodora, kaya niyo rin bang patawarin sa inyong puso ang taong nagtulak sa inyo sa kamatayan kahit na ang batas ay naningil na? O kung kayo naman si Tala, hanggang saan ang kaya ninyong isakripisyo para sa taong nagbigay sa inyo ng pangalawang buhay? Gusto kong malaman ang inyong mga saloobin. Pakiusap, ibahagi ang inyong mga damdamin at mga kwento sa comment section sa ibaba dahil binabasa ko po ang bawat isa sa mga yon. Kung naabot ng kwentong ito ang inyong mga puso at nagbigay sa inyo ng inspirasyon, sana ay i-like ninyo ang video na ito at ibahagi sa inyong mga pamilya at kaibigan upang patuloy nating maikalat ang liwanag ng pag-asa at pagmamahal. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento, mag-ingat po kayong palagi at pagpalain tayong lahat.